Good afternoon, everyone, and I would like to welcome all of you, especially the pilgrims, to the Manila Cathedral. Mga kapatid, karanasan ito ng maraming mga magulang. Pinalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak, tinuruan ng mabuting asal, minahal, pero sa kabila ng lahat ng yon, may mga anak pa rin naging suwail, naging problema ng magulang, nagdulot ng sama ng loob. Kaya kung minsan tinatanong ng isang nanay o isang tatay, saan ako nagkulang? Saan kami nagkulang ng asawa ko? Minahal namin ang anak naming ito, ipinakita namin ang kabutihan, pero bakit naging adik, naging suwail, iniwan kami? Mga minamahal kong kapatid, si Judas Iscariote ay minahal din ni Jesus. Itinuring siya ni Jesus na kaibigan. Katunayan, nabibilang sa 12 alagad ng Panginoon. Pero sa kabila ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus kay Judas, nagawa pa nitong magtaksil at ipagpalit ang kanyang Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak na katumbas ng halaga ng isang alipin. Saan nagkulang ang Panginoon? At saan nagkulang ang mga magulang na mayroong ganoong mga anak? Huwag po ninyong sisihin ang inyong mga sarili, mga nanay at tatay. Wala po kayong pagkukulang. Kung paanong walang pagkukulang si Jesus sa pagmamahal kay Judas. Sapagkat ang bawat isa sa atin, kabilang na si Judas, ay may angking kalayaan. May angking pumili, kakayanang pumili. At pinili ni Judas na talikuran si Jesus. Every one of us has freedom to choose. And Judas used his freedom to betray his Lord. Hindi siya pinigil ni Jesus sapagkat iginalang ni Jesus ang kanyang kalayaan. Ganon din naman tayo kapag tayo ay nagkakasala. Hindi tayo pipigilan ng Diyos. Ituturo sa atin ng Diyos ang daan. Tuturuan tayo ng Diyos ng tama, pero nasa atin pa rin ang pagpili. Pero itong lagi ko sinasabi, when we exercise our freedom, we have to be ready also to face the consequences of our choice. Kaya maging maingat tayo sa pagpili. Maging maingat tayo sa paggamit ng ating kalayaan. Hindi tayo pipigilan ng Diyos na gamitin ang kalayaan sa paraang gusto natin, kahit na ito'y mangangahulugan ng ating pagkakasala. Pero huwag nating kalimutang may bunga ang ating pagpili. Isang tanong po, kahit ngayon, ng mga tao ay, anong nangyari kay Judas? Nasaan na si Judas ngayon? Hindi ko po alam. Walang nakakaalam. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Just as Jesus
spread his arms on the cross, a symbol of open arms embracing people. Jesus would like everyone to be saved. Malay natin, baka sa pinakahuling hininga ni Judas ay pinili niyang sumama sa Panginoon. O baka naman sa hanggang pinakahuling sandali ng kanyang buhay ay tumanggi si Judas sa pag-ibig ng Diyos. We do not know. Only God knows. Pero ito ang dapat nating tandaan. Uulitin ko yung sinabi ko, ang pag-ibig ng Diyos ay ganun na lamang na ibibigay niya hanggang sa kahuli-hulihang sandali ang paanyaya ng pagmamahal. Up to the very last moment, God will extend His love to a dying person. Ito po yung tinatawag sa theology, the universal salvific will of God. He wants everyone to be saved. And He will give everyone the chance to redeem himself by saying yes to the invitation. Kaya nga po, kagaya ng binanggit ko kanina sa pasimula ng misa, ito ang ating huling misa ngayong panahon ng Kwaresma. Magpasalamat tayo sa pag-ibig ng Diyos na patuloy niyang ipinakikita sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat marami tayong tinanggap na biyaya ngayong mga panahon ng Kwaresma. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. The choice is ours. We are free to say yes or to say no to the invitation of God. But remember, whatever we say, whatever answer we give, will always have consequences, for better or for worse. Kaya, maging maingat tayo sa pagpili. Ipagdasal natin ang bawat isa na sana ay hindi tayo maging katulad ni Judas na itinakwil ang kanyang Panginoon. Sa bawat paanyaya ng Panginoon sa atin, naway tumugon tayo ng oo. Amen.